Gabi sa inyo lahat mga kapatid at Huwebes na naman tayo ay magbubulay ng salita ng Panginoon at sana magkaroon ang bawat isa kayo ng mga nakikinig na nanonood riyan, magkaroon ng panahon upang makipag-aral sa amin sapagkat nais po nating ipanalangin ang mga bagay-bagay na mahalaga sa ating ministeryo. Iyan po ay isang commitment ng ako mismo na bilang nangunguna sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kung hindi ko papraktisin ang pananalangin, kulang. Hindi sapat na tayo ay salita ng salita, hindi naman tayo nananalangin. At kaya itong ganitong mga panahon ng pananalangin ay binibigyan ng panahon, lalo na panahon ko, tatlo kami po na sasalit-salin sa pananalangin sapagkat po tayo ay sabi nga natin mananampalataya at tayo ay nananalangin sa lihim, sa simbahan, minsan sa publiko pa, nananalangin po tayo. Sa gabing ito, tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan at bigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang mga talatang ito na ating babasahin. At ito ay matatagpuan sa Filipos chapter 4, verse 1 to 8. At ito po maliwanag na si Apostol Pablo bilang leader ng iglesia sa Filipos. Siya po ay nag-impose ng mangilang-ilan ng mga alituntunin na dapat obserbahan. Ang sabi nga natin, at katulad ditong iglesyang ito, iglesia sa Filipos, ay kailangan po ang pamumuhay ng mga mananampalataya. Sapagkat sila ay, sabi nga natin, buhay na patotoo. Ano man ang kanilang ginagawa, ay magre-reflect po yan sa patotoo nila kung sila ay pinamumuhay ang salita ng Diyos. Ang iniiwasan po natin dito sa ganitong mga pagkakataon, nagkataon sa gabing ito na ito ang pag-aaralan natin, ang iniiwasan natin dito, yung ating pinangangaral, binubuklat sa Biblia, ay ipinamumuhay natin. Hindi po angat sa ating buhay espiritual. Iyan po ang tingnan natin sa ating mga patotoo, hindi po pagalingan ng patotoo, kundi pagalingan sa pagtutupad. Ibig sabihin nga, you walk what you talk. Kaya dito babasahin po natin ang mga mangilang-ilang talata na tumutukoy sa buhay mananampalataya. Ang sabi sa verse 1, kaya nga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Talatang 2, Euodia, Sintike, nakikiusap ako sa inyo. Magkasundo na kayo bilang magkapatid sa Panginoon. Talatang 3, pinakikiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakakatulong sa papalaganap ng mabuting balita. Kasama ni na Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat
sa aklat ng buhay. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong ang inyong kagandaang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Palaging may pasalamat pala ang sabi dito. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat malaman ng inyong isip, maging laman ng inyong isip, ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin, kung magkagayon sa inyo na nagbibigay sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So ang sabi rito ng talata, mga kapatid, ay ito ay pagpapayo ng ating apostol. Si Apostol Pablo ba ay kailangan tularan natin ang kanyang mga ehemplo? Sa tingin ko ay kailangan po, sapagkat nagsabi po siya na tularan natin si Kristo, katulad ko na tinutularan ko si Kristo. Follow Christ as I follow me as I follow Christ, ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, si Apostol Pablo ay maingat sa kanyang pampublikong patutuo sapagkat po siya po ay leader ng Iglesia ng Pilipos at siya po ang nagtatag ng Philippian Church. Kung kahit ang sabi niya rito, kaya nga minamahal ko mga kapatid ang object dito, mga kasama niya sa pananampalataya. Aking kagalakan at karangalan lagi kung kinasasabi kang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Iyan po ay isa na titingnan natin ng kaugnayan natin sa Diyos ay mahalaga. Hindi yung kaugnayan pisikal, kundi espiritual. Sinasabi natin na si Kristo ay ating tagapagligtas, tinanggap natin siya, ibig sabihin noon, mayroon tayong kaugnayan kay Kristo. Iyan po ang ibig sabihin niyan. Kaya siya nakikiusap sa dalawang kapatid, na si Euodia at saka si Syntyche. Nakikiusap ako sa inyo, magkasundo kayo. Posible pala magkaroon ng indifference, pagkakaiba ng pangatwiran. Ang sabi nga natin, ang dalawang ito marahil siguro ay palagi nagsasalungatan sa kanilang mga sinasabi o hindi namumuhay ng tama at nauuwi sa away. Ang sabi nga rito, nakikiusap si Apostol Pablo na magkasundo kayo bilang magkakapatid sa Panginoon. At sa talatang 3, ipinakikiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong kasama, tulungan ninyo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita kasama nina Clemente at iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ito ay nagpapatunay na ang kanilang patutuo sa publiko
marahil ito ay nagpapakita sa atin ng paghayo, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang sabi nga natin, mabuting balita, ang Ebanghelyo. Si Kristo ay dapat tanggapin. Si Kristo ay nabayubay sa cross. Subalit ang ginawa ni Kristong sakripisyo, tayo ay bibigyan. Pag tinanggap natin si Kristo, ang sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi nga dito, yung mga nakasama ni Apostol Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita, nakasulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ay isang kalakasan ng ating kalooban na malaman na mayroon tayong katiyakan sa bagay nito. Hindi lamang po nagsasalita tayo, nagpo-profess tayo, sabi nga sa English, na tayo ay Kristiyano, tayo'y nakasulat pa pala ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya sabi dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Ang kagalakan po rito, hindi po ibig sabihin nito panglabas na kagalakan, kundi yung ating katatagan sa panloob. Ang ikaw ay may kapayapaan, ay ibig sabihin niyan, nakikita sa buhay mo ang kagalakan mo sa Panginoon. Ang pagpapatuloy mo sa paglilingkod. Iyan po ay kagalakan na hindi, sabi nga dito, Bible, ay hindi malirip ng pisikal na kaisipan ng tao. Ibig sabihin ng kagalakan na ito ay katiyakan na tayo ay mayroon maayos na kalagayan sa Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, ang kaaway pumarito sa lupa, na ang ibig sabihin nun ay ang dyablo ay dumating para manlinlang, pumatay. Subalit ang sabi ni Kristo, ako'y pumarito sa lupa upang bigyan kayo ng masaganang pamumuhay. Ang Christian life po ay isang eksperyensya, isang karanasan ng isang mananampalataya na masasabi po niya na siya po ay sapat sa Panginoon. Ang kasapatan natin sa Panginoon ay nagpapakita ng kagalakan. Ganon din kagalakan. Ang sabi dito, ipadama ninyo sa lahat ng inyong kagandahang loob. Ang kagandahang loob, may meron tayong kalooban na ay maayos sa ating mga kapwa mananampalataya at kahit hindi po natin kasama, kahit hindi po natin kapananampalataya. Sapagkat ang encouragement ni Apostol Pablo, malapit na ang Panginoon. Masasabi natin na sa tuwing sasabihin na malapit na ang Panginoon, matagal pa ang pagdating ng Panginoon. Hindi natin alam. Ang sabi nga natin, bakit kaya inilihim ang pagdating ng Panginoon? Hindi niya binigyan ng araw, buwan, taon, oras, upang tayo patuloy lang na mag-antay. Ang ibig sabihin diyan, patuloy na maniwala, patuloy na manampalataya sa Diyos. At iyan po ang aral na makikita natin diyan, kung bakit hindi binigyan ng tiyak na taon, hindi tiyak na buwan, hindi tiyak na oras, upang tayo magpatuloy sa pananampalataya. Magtiwala sa Diyos. Isa lamang na masasabi natin diyan, ang tiwala natin sa Diyos ay may katatagan, sapagkat po hindi po sinungaling ang Diyos. Hindi po sinungaling. At sabi nga dito sa talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo ito sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang isang katotohanan dito, mga
kapatid, sa pagka ipinanalangin natin, magpasalamat po tayo kaagad. Yan po ay isang bagay na na dapat maipakita natin bilang mananampalataya. Dahil tayo, inirespeto natin ang salita ng Panginoon at inirespeto natin ang Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, ang katalinuhan ay nagmumula sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng katalinuhan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang sabi sa Proverbs. Kung kaya't ang fear doon ay ibig sabihin respect. Paggalang sa Diyos. Igalang po natin ang Diyos bilang soberano ng buhay ng sanlibutan ito. Alam niya ang nangyayari. Sabi nga natin, siya ang may control sa lahat ng bagay na ito, na dito sa lupa. Kung kaya't ang irespeto natin ang Diyos, marami ang nakasalalay po riyan. Inirespeto natin ang Panginoon kapag po tayo pumupunta ng iglesia. Hindi po natin pinag-aantay ang Diyos. Kung ikaw ba naman ay isa kang soberano, isa kang leader, mag-antay ka sa inyong mga nasasakupan, anong madarama mo? Anong madarama mo? Kung ikaw ay presidente ng isang bansa, pagkatapos sa pagmi-meeting, ikaw ay inaantay nung presidente, anong ibig sabihin noon? Kulang po tayo ng paggalang sa Diyos. Kaya ang paggalang, ang respeto yan, mahalaga po yan. Kung itinuturing natin ang Diyos na mataas sa atin, tayo po ay nakahanda na mag-antay sa Kanya. Sa halip na siya po ang mag-antay sa atin. Sa takdang oras ng pananalangin, bibigyan po natin ng oras ang pananalangin. Sa ngayon po ay Huwebes ang pananalangin natin. Huwebes ng gabi. Sapagkat po, mayroon po tayong life group pag Biyernes ng gabi. At mayroon po tayong discipleship pag Sabado ng umaga. Ang lahat pong yan ay ma-describe lang natin sa isang bagay. Nagkukumit tayo sa Panginoon. Mayroon po tayong respeto sa Kanya. Ibinibigay natin ang ating panahon sa Kanya. Ibinibigay natin ang panahon upang igalang ang salita ng Panginoon na siyang ginagamit natin sa lahat ng ito. Iyan po ang mahalagang bagay diyan. Makikita po natin at basahin po natin sa talatang 7, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo. Bakit kaya sinabi na sa pamamagitan ni Kristo? Dahil sa pamamagitan ni Kristo, makikita natin na mayroon tayong kapayapaan. Kapayapaan. Katulad ng sinabi ko nung nakalipas na linggo, si Kristo sa tuwing pupunta sa kanilang pulungan, sa tinatawag na upper room, ang sinasabi ni Kristo, peace be with you. Sapagkat po, si Kristo ay kapayapaan. Ipinapractice ni Kristo na mapayapa po siya. So dapat po ma-influensya niya yung mga apostolis niya na hindi mamuhay sa kabalisaan, manapay, mamuhay na mayroong kapayapaan sa piling ng Diyos. Si Kristo ang representative ng Diyos, ng Ama. Kung kaya't tayo isinasabihan na mamuhay ng mapayapa, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso. Iingatan po ang ating puso. Ipapaalala sa atin ng ating puso, ng banal na espiritu,
ang mga bagay-bagay na dapat nating maalaala. Narinig natin ng halimbawa, isang buwan, ipapaalala yan ng banal na Espiritu sa iyo. Kaya po tayo mamuhay, ang exhortation dito, mamuhay ng maayos sa Panginoon upang ang paggawa ng Diyos sa ating buhay ay makita po ng bawat isa. Ang sabi po rito sa wakas, mga kapatid, dapat maglaman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Hindi po natin practice ang magsinungaling. Hindi po natin kinakalimutan na natin yung puro na lang tayo alibay, sinungaling. Gawain natin yan noon, nung panahon. Ngayon ay iniiwasan na natin magsinungaling. Sapagkat po, sabi mga rito, magsinungaling ang totoo, sabihin lang sa mga bagay na totoo, marangal, ibig sabihin kapuri-puri, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang, isagawa ninyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap, narinig at nakita sa akin. Inaako ni Apostol Pablo, siya ang halimbawa ng mga bagay na yon. Lahat ng iniaral, ibig sabihin, hindi na si Pablo kasama natin. Ang lahat ng isinulat niya ay worthy o karapat-dapat na tingnan po natin. Sabi nga natin, magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Si Apostol Pablo ba? Nagpasalamat sa lahat ng bagay? Ay oo. Nakaranas siya ng shipwreck sa dagat, nasiraan sila ng barko. Nagpatuloy sa paglilingkod. Alam nyo, ano man ang mangyari sa buhay na ito, kung tayo ay committed sa Panginoon, tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Huwag po nating talikdan o i-forsake ang sinasabi nga ng Biblia na kaloob sa atin. Individually, hindi natin alam, mang iba-iba ang kaloob ng Panginoon. Hindi naman pwede na lahat na lang ay mga ngaral. Hindi naman lahat ay nag-aaral sa Bible school. Hindi naman lahat ay pare-pareho magsalita, mang iba-iba naman sila. Sapagkat ang kaloob, ang tinitingnan natin ay ang kaloob ng Diyos. Sabi po rito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Para bagang may kondisyon ng mga kapatid, Para bagang nakikita natin na ang kapayapaan ibibigay sa atin ng Panginoon, may kondisyon. Mayroon po tayong dapat gawin. Ang sabi nga natin, hindi po ganun. Ang mga bagay na to ay dapat nasa sa atin, kaya ang kapayapaan ay bibigay sa atin ng Diyos. Kaya hindi po, ang ibig sabihin dito, ang isipan natin, sinasabi nga natin na magbago tayo ng kaisipan ayon sa Romans chapter 12, mag-iba na kayo ng pag-iisip. Di ba? Hindi natin masasabi na ang lahat ng ito, maging matuwid, kagalang-galang, ay kailangan natin gawin upang ibigay sa atin ang kapayapaan. Hindi po ganoon. Ang isang mananampalataya po ay dapat mamuhay ng ganon. Ganito. Kagalang-galang, isagawa ninyo ang inyong mga natutuhan, tinanggap at narinig at nakita sa akin, sabi ni Apostol Pablo. At sabi po rito, kung magkagayon, therefore, conclusion ito. Therefore,
Hindi po ito kondisyon. Ibig sabihin ito, conclusion lang ito. Nang ibig sabihin, di yan, pag tayo palagi namumuhay ng gano'n, dapat naman talaga ay gano'n, mamuhay ng totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Iyan po ang expected sa atin ng Diyos. Sapagkat sabi nga natin, tayo ay binago na ng Diyos. Kung sino man ang kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya mga kapatid, ito ay isang paalaala ni Apostol Pablo at hindi po masama ang tayo mapaalalahanan palagi. Sinasabi natin kapag kami dyan, sino naman siya magpaalala sa akin? Kaparehas ko lang siya. Hindi po ganoon. Si Apostol Pablo dito nagsasalita. Sinasabi ni Apostol Pablo kung ano ang nakita natin sa kanya, natutuhan sa kanya. Ano ang natutunan natin, nakita sa kanya, sundan natin. Hindi po tayo mapapariwara noon. Alam po natin ang buhay nung panahon, nung tayo pa ay hindi pa sumusunod sa Diyos. Tayo po ay puro kabulastugan. Tayo po puro kalukuhan. Puro masasamang bagay ang binibigyan natin ng pagkakataon. Subalit po, nakita po natin, ang sabi nga natin, daan patungo sa Panginoon. Siguro dala ng panahon na lumilipas sa ating buhay. Unti-unti po tayo natututo sa kalakaran ng sanlibutan ito. Ang sabi nga ng Biblia, ang lahat ng ito'y sa lupa ay matatapos. Subalit ang kanyang salita ay hindi magwawakas. Iyan po ang panghawakan natin ng mga pangako ng Panginoon. Sapagkat po, tayo ay sa ating pananampalataya, sa ating pagtitiwala, trust, sa ating paniniwala sa Kanya, believe, ay iyan po ang ating pag-asa. Pinahahawakan natin ang lahat ng bagay na ito sinabi ng Diyos. Kung kaya't ang sinabi ng Diyos, sinasabi minsan natin sa ating mga kaibigan, sinasabi natin minsan sa ating mga kamag-anak. Huwag po natin kalimutan yun. Huwag po nating sarilinin ang na-discovery natin. Sabi nga natin, discovery. Tayo patuloy na nag-discover ng mga bagay na mamumunti na nasa Biblia, nasa kasulatan, nakasaan. Kaya sabi nga dito, ang mga bagay na ito daw ay dati nang inireveal, inihayag sa atin. Practice everything that God reveals to you. Hindi natin ipinapractice ang hindi ni-reveal ng Diyos. Ang hindi nakasaad dito sa banal na kasulatan. Kung ano ang alam natin na gawin, yun na lang ang ating pinagsisikapang isakatuparan. Sapagkat po, kapag po tayo bawal na bawal dito sa Biblia, bawal na bawal sa salita ng Panginoon, nadagdagan at bawasan. Kung kaya't hindi po tayo maaring, ang sabi nga natin, dagdagan ang salita ng Panginoon. May kasabihan yan sa Greek, yung pagdaragdag. At kinakailangan po, equal lang natin, i-expound, himay-himayin lang natin ang salita ng Panginoon. Huwag po nating dagdagan at bawasan. Sa salitang hindi natin dapat bawasan, kung anong sinasabi ng Panginoon dito sa banal na kasulatan, ay sinasabi po natin. Kaya po ang aral na makikita po natin diyan, sa bagay na yan, ay kapag kaminsan, tayo ang natutumbok ng salita ng Panginoon. Tinatamaan po tayo. Pero hindi po yan personal. Hindi po yan personal na atake.
kundi yan po paalaala. Ang sabi nga ng Bible, warning. Halimbawa, yung panahon ni Noah ay warning sa bawat isa sa atin na dapat tayo'y mapanatag sa ang buhay natin, dumarating na lang ang unos sa gitna ng kapanatagan na yan. Alam niyo mga kapatid, kailangan po tayo ay sensitibo sa mga nangyayari sa bagay na, sa ating kamunduhan, sa ating mundo. Dapat po isip-isipin natin ang bawat nangyayari sa ating mundo ay mayroon plano ang Diyos. Mayroon po siyang gustong ipakita sa atin. Sa pisikal na aspeto, nakikita po natin, ang sabi nga natin, ang climate change, mga bagyo, kung ano-ano pa man. Ito totoo. Hindi po ito pagsasalita lamang upang masabi natin. Hindi. Sinasabi po ito ng mga scientifico na ang sanhi ng climate change ay yung pagkabutas ng ating ozone layer na ang kadahilanan ng pagkabutas ng ozone layer ay ang walang patumanggang pagkakalbo ng kabundukan at pagsusunog ng mga bagay-bagay na dapat mayroon chemical, sinusunog, nabubutas. Kaya po, ang lahat ng yan, pinapahintulutan lamang ng Diyos, hindi po yung kagustuhan ng Diyos. Ganon din sa ating buhay. Sa ating buhay mananampalataya, minsan tayo'y nag-aani ng anong man ang ating hinasik. Kung ikaw ay naghasik ng isang bagay na hindi ka mag-aani ng maganda, iyan ay ginawa mo. Sabi nga natin, what you sow, what you reap. Kung ano ang iyong inihasik, ganoon din ang iyong aanihin. Kung kaya't mga kapatid, ang sabi po rito, maliwanag ang panukala ni Apostol Pablo, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kaya po tayo palaging may Bible sa ating pag-aaral. Sapagkat po ang Biblia, dito po nakasulat ang sinasabi ng Diyos. Kay Apostol Pablo, sa bawat isa sa atin, sinasabi yan sa Biblia. Kung kaya't po, hindi po natin pinababayaan ang tumunghay sa Biblia. Basahin ang mga bagay-bagay dito. Dito sa binasa natin, may mga nakita tayong mga bagay na dapat nating pag-ukulan. Itong nangyari kay Judea at Sintiki, ito ay nangyayari. Kahit sa loob ng iglesia, mayroon hindi pagkakauniwan. Minsan dahil sa pag-didiskusyon nila sa mga aral na uwi sa disagreement. Sabi sa Bible, sa English, disagreement. Ang disagreement ay maaring tahimik na mag-disagree sila sa bawat isa, pero nananatili po yan nandito sa ating mga kalooban. Ang kanyang pangatwiran ay hindi ayon sa Biblia. Ang pangatwiran mo, gusto mo naman ay ayon sa Biblia. Yan ay, kapag kayan in-insist, kapag kayan ay ipinag-iitan ng bawat isa, iyan ay isa ng disagreement. Ibig sabihin, disagree. Nagdi-disagree kayo sa isa't isa. Sapagkat ang sinasabi mo, hindi naman pinapaniwalaan. Ang sinasabi niya, hindi mo pinapaniwalaan. Yun ang conviction mo. So, ang Panginoon na lang ang judge doon. Kaya mga kapatid, ito ay aral na dapat nating tingnan. Kahit ang alagad ng Panginoon, ang sabi po rito,
ay maaaring magkaroon ng disagreement, puro ang disagreement na yan ay isang tabi na lang natin. Kung hindi siya naniniwala ng sinasabi natin, isang tabi na lang natin. Balang araw, matututunan niya lang. Ang sabi po rito, ang dapat po natin pag-isipan yung mga bagay na totoo. Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, yun ang ipag-iitan mo. Pag-isipan natin, dapat ma-retain, manatili sa isipan mo ang mga bagay na totoo. Matuwid. Sabi dito, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang. Dapat matuto tayong gumalang sa kakayahan ng ibang tao upang ikaw ay igalang din. Sabi dito, kagalang-galang. Alam ang mga bagay na ito na sinasabi sa atin Apostol Pablo, kung ito ay isa sa katuparan natin sa ating isip, ay pagbabago ng laman ng ating pag-iisip. Yung Romans 12, chapter 12, verse 2. Baguhin na ninyo ang inyong mga isip. Baguhin na ninyo ang inyong mga isip. Ang malungkot dito, mga kapatid, mayroon ngayon ng mga mananampalataya, nagkasabi sila mananampalataya sila, pero sila namumuhay sa pagsisinungaling. Nagsisinungaling sila paminsan-minsan. Hindi sila marangal. Mayroon silang mga lihim. Hindi sila matuwid. Matuwid-tuwid konti. Pero hindi pa sila namumuhay ng may matuwid talaga. Na yung umiiwas. Malinis ang sabi rito. Kaibig-ibig. Kagalang-galang. Alam mo, ang mga bagay na yan, kung yan ay palaging isipin natin, isa ng bagay yan na tumutukoy sa pagbabago ng ating kaisipan. Ang sabi nga natin, antidote yan ng pamumuhay, hindi pagsang-ayon sa mundong ito. Gamot na yan sa ating mga kaisipan. Once na tayo nag-iisip palagi ng totoo, ginagamot yung iyong pagiging sinungaling. Once na ang palagi mong iniisip ay marangal, hindi ka gagawa ng kalukuhan. Hindi ka gagawa ng kabulustugan laban sa iyong kapatid. Matuwid. Hindi ka gagawa ng kalikuan sa iyong buhay. Gamot ito mga sinasabi dito. Sa pagbabago ng kaisipan natin. Sabi nga natin, ang laman ng isipan natin, kung ang laman ng isipan natin ay isang bagay na yan ang bibigyan natin ng panahon. Halimbawa, ang isipan mo palagi na lang pera. Sabi nung isang pastor, na aming naging pastor dati, palagi ka na lang, mainit ang ulo kapag wala kang pera. Pero kapag yan ipasa Diyos mo na lamang, binibigyan ka ng Panginoon ng kasapatan. Kaya ang spiritual life, ulitin ko lamang, ang pamumuhay ng isang mananampalataya ay ini-experiensya. Katulad ng sabi ni Alban Douglas, yung isang Amerikanong manunulat. Si Juan din, ganun din sabi ni Blackaby, Richard Blackaby. Experiencing God. Dapat po nating maranasan ang nais ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Pagsikapan po natin gawin. At mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na ito. Katulad ng sinabi nga natin,
mga bagay na totoo, mga bagay na karapat-dapat, at marami pang iba. Mga kapatid, diyan na lang po tayo magtatapos ng ating pag-aaral at pagbubulay sa gabing ito. Samahan niyo po akong magdasal. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Muli, pinagsama-sama niyo po kami, Panginoon. Lord, itong prayer meeting ito, Panginoon, nawa, Panginoon, makatulong, Panginoon, to sa mga manonood, Panginoon. Lord, nilalapit ko, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, kung ano man ang ginagawa namin, Panginoon, ng bawat isa, sa kanilang buhay, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo po kami, Panginoon. At Lord, sa mga ministry din po namin at sa church po, Panginoon, kung ano man po yung ginagawa po namin, ay mas pagpatihan po namin, Panginoon. Iparamdam niyo po sa amin, Panginoon, ang kung gaano kasi, Panginoon, mag-serve, Panginoon, iba. Paramdaman po ulit tayo, Panginoon, yung passion, Panginoon, ng pag-serve sa inyo, Panginoon, Lord. Lord, nawa, Panginoon, pinag-pray ko din ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makapag patuloy, Panginoon, ng kanilang mga small groups, Panginoon, na patuloy silang umattend, Panginoon, sa mga may small groups, Panginoon, at sa mga wala, Panginoon. Nawa, Panginoon, makapag-start na din po kayo, Panginoon, ng mga small groups, Panginoon. At Lord, ganun din, Panginoon, sa discipleships, Panginoon, at ganun din, Panginoon, sa mga personal life po namin, like devotion, Panginoon, mga personal devotions po namin, Panginoon, na nawa, mapagpatuloy ito, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord. At alam ko, Panginoon, na malaki ang maitutulong na ito, Panginoon, sa paglago namin sa inyo. Lord, kayo na po bahala sa bawat isa, Panginoon. Ingatan niyo nga po, Panginoon, nawa, hindi kayo magkaroon ng sakit, Panginoon. At Lord, sa mga nagaganap, Panginoon, sa church po namin, kayo, Panginoon, ang gumaway, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa nagaganap na immersion, Panginoon, pinag-pray ko, Panginoon, nawa maging maganda ang kalalabasan, Panginoon. At makatulong ito nga, Panginoon, may apply namin ito sa aming church, Panginoon, at ang mas marami pang kabataan, Panginoon, at marami pang maabot ng church, Panginoon, sa community namin, Panginoon. Lord, kayo na po bahala muli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good evening po ulit para sa ating lahat, and let's proceed po para sa ating next prayer points, which is passion discipleship. So let's pray po. Mr. God, maraming salamat nga po muli, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na binigay sa amin, Panginoon, para makapagsama-sama muli, Panginoon, na nagpasalamat, Panginoon, at itaas sa inyo, Panginoon, mga aming mga prayers, Panginoon. Maraming salamat sa buhay, Panginoon. Lord, humingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng mga nagagawa kasalanan, Panginoon, sa isip, salita, at sa gawa, Panginoon. Muli, Panginoon, we ask for your guidance, Panginoon. We ask for your love, Panginoon. Panginoon, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ang members ng GCC, Panginoon, hindi lang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Nawibigyan niyo sila, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng katatagan, Panginoon, ng comfort, Panginoon. And also, Panginoon, yung puso na mag-serve sa'yo, Panginoon. Yung puso, Panginoon, na handang makilala ka, Panginoon, handang isip ka, Panginoon, handang, Panginoon, mag-grow, Panginoon, sa iyo, Panginoon. We pray, Panginoon, para sa discipleship ng GCC, Panginoon, sa patuloy na grow, Panginoon, ng bawat isa, and also sa small groups, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa every Sunday, Panginoon, na sa online, Panginoon. We pray, Panginoon, makasama namin sila, Panginoon, sa on-site na, Panginoon, sa iyong bahay sa mga. Muli, Panginoon, tinataas namin sa inyo, napupulit pa sa laban, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ginagawa namin kasi mahal na mahal, Panginoon. Praise you, we love you, in Jesus Almighty name we pray. Amen. Tayo po ay manalangin.
Sarah.